Mga kababayan, handa na ba kayong masilayan ang hiwaga sa gitna ng ingay at gulo ng Makati? Sa ating kwentong Ang Sirena ng Makati, may isang misteryosong ganda na magpapahinto ng oras at magpapalamig ng paligid. Si Rodel, ang ating bida, ang tanging saksi sa hindi may paliwanag na pangyayaring ito. Ang iba tila mga estatwang walang alaala. Abangan kung paano magbabago ang kanyang mundo at kung paano siya lalaban sa isang bangungot na unti-unting nagiging kanyang realidad. Sa gitna ng nagmamadaling mga tao at ingay ng mga sasakyan sa Makati, si Rodel, isang empleyado sa isang sikat na BPO company, ay abala sa pagtatrabaho sa kanyang cubicle. Walang kamalay-malay na magbabago ang kanyang pang-araw-araw na buhay dahil sa isang misteryosong dalaga. Isang hapon, habang lahat ay nagmamadali para sa kanilang coffee break, biglang tumahimik ang paligid at pumagal ang oras sa pagpasok ni Clarice, ang bagong empleyado na may mahiwagang ganda at tila nagdadala ng malamig na ihip ng hangin. Lahat ay tila nagyayelo at nagiging estatwa maliban kay Rodel na may malay at nakakapansin sa kakaibang pangyayari. Ang paligid ay nagiging kulay abo sa kanyang paningin. Pagkatapos ng ilang sandali, bumalik sa normal ang lahat. Pero si Rodel, nagtataka at kinakabahan, ay hindi maalis sa isip ang nasaksihan. Ang kanyang mga kasamahan parang walang nangyari, walang maalala, at walang napansin. Ang misteryo ni Clarice ay unti-unting nagiging bangungot na hindi makatakas si Rodel. Ano kaya ang dahilan ng kanyang pagdating? At bakit si Rodel lang ang may malay sa kanyang presensya? Ang sagot, tila nakatago sa malamig na titig ni Clarice na nagdudulot ng kakaibang takot kay Rodel. Mag-ingat dahil ang susunod na kabanata ay lalong magpapalalim sa misteryo na bumabalot sa opisinang ito ng Makati. Hindi na makatakas si Rodel sa anino ni Clarice at sa bawat araw na lumilipas, lalo lamang lumalalim ang kanyang nararamdamang pagkawalang pag-asa at takot. Parang may bigat na hindi niya maalis sa kanyang dibdib, isang takot na hindi niya maintindihan. Ano ba itong nangyayari sa akin? Bulong ni Rodel sa sarili habang nakatulala sa kanyang computer screen. Nang lumapit si Clarice kay Rodel at tangkaing hawakan siya, siya ay nakaramdam ng isang hindi maipaliwanag na takot na sumisidhi sa kanyang kalooban. "Wag, please," pabulong na sambit ni Rodel, ngunit walang lumabas na tunog mula sa kanyang bibig. Parang may humihigop sa kanyang lakas tuwing malapit si Clarice. Mula noon si Rodel ay nagsimulang maging hindi nakikita ng ibang tao sa opisina, na tila ba siya ay nagiging isang anino na lamang na hindi napapansin. "Hello? Andito ako, oh!" Sigaw ni Rodel sa isang kasamahan, ngunit walang ni isang lingon mula sa kahit kanino. Parang siya ay naging invisible, isang nilalang na walang kabuluhan. Unti-unti ang kanyang pagkakakilanlan at mga kontribusyon sa trabaho ay nawawala, na tila ba siya ay isang larawan na unti-unting kumukupas at naglalaho. "Anong nangyari sa mga reports ko? Bakit parang hindi ko na to nagawa?" Tanong ni Rodel sa sarili habang tinitingnan ang kanyang desk na puro blangkong papel na lamang. Isang umaga, pumasok si Clarice na masigla at mas buhay na buhay kaysa dati, at nagsimula siyang makita at makilala ng lahat sa opisina. "Good morning, Clarice." Bati ng isang kasamahan na dati-rati bati rin kay Rodel. Ngunit ngayon, parang siya ay naging isang estranghero sa sarili niyang mundo. Si Rodel na dati kilala at pinapansin, ay ngayon ay tila isang anino na lamang na hindi na pinapansin at hindi na makisalamuha sa iba. Ano ang nangyari? Bakit parang ako na lang ang hindi nila nakikita? Tanong niya sa sarili habang naglalakad na parang multo sa opisina. Nang hawakan siya ni Clarice, naganap ang hindi maipaliwanag na paglilipat ng kanyang pagkatao.
at esensya patungo kay Clarice na tila ba siya ay nawalan ng laman at lakas. "Clarice, anong ginawa mo sa akin?" Mahina niyang tanong habang unti-unting nawawalan ng pakiramdam sa kanyang mga kamay. Ano na nga ba ang mangyayari kay Rodel ngayong siya ay naging isang walang kabuluhan na anino? At paano niya haharapin ang susunod na yugto ng kanyang buhay na tila ba isang bangungkot na hindi niya magisingan? Abangan ang susunod na kabanata ng kanyang kwento, kung saan ang kanyang pagkawala ay magiging daan para sa isang mas malalim na misteryo. Sa opisina kung saan ang bawat kilos ay may bilang, naging isang anino si Rodel. Tila multo na lang siyang naglalakad-lakad, puno ng poot at pagkawalang pag-asa, habang si Clarice ay dahan-dahang umuuko pa sa espasyo ng kanyang buhay. Nakikita niya kung paano ngayon si Clarice ang binabati ng mga ngiti at tawanan ng mga kaibigan at kasamahan niya. Parang isang pelikulang tahimik, pinapanood ni Rodel kung paano siya unti-unting pinalitan sa mga alaala, larawan, at sa puso ng mga taong dati malapit sa kanya. Ang kanyang presensya na dati mahalaga ay naging isang bulong na lamang sa hangin, isang alaala na tila ba hindi na mahagilap. Hindi na rin naririnig ang kanyang boses, kahit anong lakas ng kanyang sigaw. Ang bawat hakbang ni Rodel ay nag-iiwan ng lamig na dati kasama ni Clarice. Punong-puno ng negatibong damdamin, nagtungo siya sa isang sikat na coffee shop sa Bonifacio Global City. Dala niya ang katahimikan at lamig na dati niyang nararanasan sa opisina. Sa loob ng shop, kahit ang ingay ng mga makina at bulungan ng mga tao ay hindi makapantay sa kanyang katahimikan. Doon niya napansin si Jana, isang regular na customer na may bahagyang kakayahang lumaban sa katahimikan at kakaibang pangyayari. Sa mga mata ni Jana, may kislap ng pagtataka at paglaban na parang may nararamdaman siyang hindi tama. Nakatitig si Rodel kay Jana at sa kanyang mga matay sumilay ang isang balak. Si Jana na may kakayahang makaramdam ng kakaiba ang magiging susunod na target. Siya ang magiging susi sa pagpapatuloy ng sumpang kanyang nararanasan at sa paghahanap ng bagong katauhan na kanyang mapapasukan. Sa pagitan ng mga sipol ng steam wand at pagtunog ng mga tasa, isang bagong yugto ng sumpa ang nagbabadyang magsimula. Sa kwentong ito natutunan natin na may mga hiwagang maaaring magbago ng ating buhay sa isang iglap. Salamat sa pakikinig, mga ka-creepy. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Excited na akong makasama kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli mga kaibigan, mag-ingat at baka sa susunod, kayo na ang maging anino sa kwento ng buhay niyo.